Mga kapuso, may kakaibang iniipon naman ng mga taga-barangay Addition Hill sa Mandaluyong nang huhuli sila dyan ng mga lamok at kiti-kiti para sa piso sa Mosquito Project. Programa yan ng barangay nila dahil patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. At para makatulong, may serbisyong totoo kontra dengue tayo dyan this morning. Kasama sina Pars, Ivan at Sean. Guys, kamusta ang mga kapuso natin dyan? Hi, Pars! Kamusta ang mga lamok? Kinamusta? May picture. Kaloy, nagbabalik nga po tayo dito sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City kung saan nagpapatuloy ang kanilang piso para sa Mosquito Project. Ito, makikita natin, may mga daladala sila. Patingin nga po, Nay. Ayan. Ayan. Ayun. Nay, saan nyo nakuha yan? Sa may halaman po. Sa mga halamanan. Opo, Nung sa nag-announce daw ang barangay na magkakaroon ng ganito, ay talagang hinanting na ng mga residente ang mga yan, mga naipong tubig, baka may mga kitikitian yan. Meron nga pong kitikiti. Ito si Nanay, dinala pa yung Opo, mismong kasi kulambo niya. Ayan. Oh. Nakikisa po kami sa programa ni Kapitan. Oo, nahantingin. Nahantingin ang mga lamok. Dead or alive ang paghahunting yes ng po. mga lamok dito. Opo. Kaya may tanong ako kay Sean, itong si Sean magaling sa math to eh. Paano ba ang mathematical equation ng pagbibilang ng Nako, pagbibilang ng mga kitikiti, Sean? walang mathematical equation dito, Sir Ivan. Medyo marami-rami tong kay nanay. Nako, parang 100 pesos. Pero anyway, ito ho, anong ginagawa natin sa mga i-dinodonate o yung mga nakahunting na mga kitikiti, Sean? Go ahead. Ito nga, kasama ko nga si Sir Alpha, ito, Head ng Risk Reduction Management dito sa Barangay Addition Hill. Sir, ito po, may dala si nanay ng mga kitikiti. Ano po yung proseso natin para mapatay ito at mabilang natin? So ganito nga, once na nilagay na natin dito sa screener ang ating mga larvae mosquito, binubusan natin ng mainit na tubig para to kill, mapapatay siya. Then after nyan, bibilangin natin isa-isa, ilan ba ang nakukuha. Dito natin Gagawin ko, madidetermine kung anong area at anong block ba may maraming mosquito. At doon tayo mag-focus for clean up drive. So madaling natin ma-determine kung anong area natin na nanggagaling ang mosquito. So yun talaga yung ultimate goal na Yes. magkaroon ng cleanup drive. Clean up drive po ang ating main dito. Pero aside po sa tubig, alam ko may powder din kayo nilalagay no, na pwede makapatay. Tsaka ano Yes. pa po itong mga devices na dito sa harap? So ito po ay ipopromote namin itong OB trapping namin na which is ginagamit natin ngayon sa ating mga different blocks na dito sa Additionals. Not only na buong Mandaluyong. Sa pamagitan nito, ilalagay natin to sa mga dark areas, lalagyan natin ng tubig din. After 7 days, i-harvest natin at maging ganito. After maging ganito, lalagyan naman natin ito ng Ito chemicals. po sir, para po to na hindi, Yes, hindi para- maging mosquito yung larva na nilagay niyo po Yes, dito. maging Tama po ba? larvae lang siya. At hindi Yes. po. Opo, yun po. Pero tuloy-tuloy lang po yung pagbilang natin mga kapuso. Pero si Sir Ivan, alam ko may makakausap pa for more anti-dengue tips. Yes. Thank you, Sean. Mga kapuso, huwag tayo magpapaligaw. Lahat ho ng mga ito, mga ginagawa natin, ito ho ay programa para ma-involve ang komunidad sa isang problema na pare-pareho nating hinaharap. At ito ay para mag-raise ng awareness at para siyempre pag-usapan pa itong pangkalahatang programa ng Lungsod ng Mandaluyong kaugnay sa dengue. Kasama po natin ngayong umaga, Dr. Federico Luis Castillo, siya po ang Dengue Program Coordinator ng City Health Department ng Mandaluyong. Doc, good morning po. Good morning, Sir Ivan. Okay, ito, yung nung nag-announce ho ng ganitong project, naghunting na itong mga residente rito. Ano ho masasabi ninyo sa programang ito? Well, isa sa mga naging innovation ni Cap Cernal is to increase awareness po ng dengue po. So ngayon po, kung napapansin nyo, nangangolekta po, nagbibigay po sila ng mga kitikite. Kasi monthly po, ginagawa na po ng programa ng City Health Department. 30 years ago, meron po kami tinatawag na OB trap. Kung napansin nyo po, may isa pong tao na nagdala po na nasa microwavable. Ganon din po ang ginagawa namin. Linggo-linggo, nagtatanim po kami, tapos after 5 days po, kinokolekta namin para malaman namin kung mababa o mataas ang populasyon ng mosquito sa isang lugar. Pero ito ho isa lamang sa pangkalahatang programa. Ano pa ho mga hakbang na ginagawa ng lungsod para ho sugpuin itong problema ng dengue? Number 1 po, naka-ankla po kami sa tinatawag po na 4S strategy ng DOH. Number 1 po, panatiliin pong malinis ang lugar. Ang number 1 po sa 4S strategy, Seek and destroy. search and Ay, search and destroy, destroy, yeah. yung breeding site po. Number 2, seek early consultation. Number 3 po, self-protection. And number 4, support fogging in hotspot area po.
Sir Ivan, duktong ko lang, ang kalinisan po, hindi isa lang po siya. Pero ang pinaka-importante po is hanapin po natin ang pinamumugaran at sirain po natin ang pinamumugaran po ng lamok. Ano po siya? Unang-una, mga gulong na nilalagyan po ng tubig. Used tires, yes, Used tires po. Pangalawa, mga flower base. Pangatlo, mga timba at saka mga balde na wala pong takip. Pangapat po, yung mga mineral water o kaya po yung mga bote na nakabukas lang po. Doc, sa ngayon po wala pa naman tayo sa outbreak level, ano? Pero mataas pa rin po ang kaso sa Mandaluyong. Unfortunately po, 17 LGUs po right now nasa epidemic threshold po kami ngayon. So ngayon po, nagdeklara po ang Quezon City. Kami po ay nakaantabay lang po na for the next 2 weeks po, tinitingnan mo namin ang pagtaas po ng dengue. Okay. Meron po kasi kaming intervention na ginagawa po ngayon, katulad po ngayon, every Saturday po, meron kaming Sabado Linis Day, meron po kaming Abakada, Action Barangay kontra dengue. Tuloy-tuloy pa rin po yung information namin with regards kung paano po hahanapin Doc, ang mga lamok. nabanggit niyo yung 4S kanina. Self-security. Yeah. Or securing oneself, di ba? Ito ho ang mga ano natin, mga dengue kits natin, pinamamahagi sila mga residente rito. Chan, ano ba yung meron dito sa dengue kits natin? Ito, kompleto Sir Ivan. Meron tayong mosquito repellent patches, may alcohol, may spray, and may lotion din para sa lahat ng mga residente natin na kukuha ng kits ngayon. Sure na safe sila at iwas tayo sa dengue. Yan. Ayan. Okay. Maraming salamat po. Doc, thank you. Thank Sir you. Ivan, thank you po. Maraming po. salamat Of course, lahat po tayo dapat magtulungan dahil lahat tayo apektado dito sa problema sa dengue. Mga kapuso, yan po muna latest mula dito sa Mandaluyong. Balik tayo sa studio. Okay po. You're welcome po. Sir, thank you. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.